Lumayas ka sa pamamahay na ito, Maricel. Wala kaming kailangan na isang babaeng marumi ang dangal at walang utang na loob sa pamilyang kumupkop sa kanya. Ang boses ni Doña Beatriz ay hindi malakas ngunit ang bawat salita ay parang hapdi ng latigo na tumatama sa hubad na balat. Malamig direkta at walang bahid ng awa. Nanigas si Maricel sa kanyang kinatatayuan. Ang mga litratong ikinalat ng kanyang biyenan sa sahig, mga litratong puno ng kasinungalingan, ay tila mga piraso ng basag na salamin na sumusugat sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay unti-unting nauubusan ng hangin ng silid. Ang kanyang mga kamay ay kusang dumapo sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang 4 na buwang sanggol na dinadala niya. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, at ang bawat pagsubok na magsalita ay nauuwi lamang sa isang piping pagsusumamo. Hindi siya makaiyak. Ang sakit ay masyadong malalim para idaan sa luha. Ito ay isang uri ng pagguho na walang tunog, isang pagkawasak ng buong mundo sa loob ng isang iglap. Lumingon siya kay Eduardo, ang lalaking nangako sa kanya ng kailanman sa harap ng altar. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatayo lamang sa gilid, nakatingin sa malayo. Ang mga kamao ay nakakuyom, ngunit ang mga balikat ay tila pasan ang buong mansion ng mga De Villa. Eduardo, please. Look at me, pabulong na pagsusumamo ni Maricel. Ang kanyang boses ay nanginginig, puno ng huling hibla ng pag-asa. Alam mo ang totoo. You know I would never do this to you, to our baby. Ngunit hindi kumibo si Eduardo. Ang katahimikan nito ay mas masakit pa kaysa sa mga mura ni Doña Beatriz. Ito ang katahimikang pumuputol sa huling ugnayan ng kanilang puso. Tigilan mo na ang pag-arte, Maricel, pagpapatuloy ni Doña Beatriz. Habang dahan-dahang lumalapit sa kanya ang tunog ng takong nito sa makintab na sahig, ay tila ba isang martilyo na nagpapako sa kabaong ng kanyang dangal. You were just a social climber from the start. Ginamit mo lang ang anak ko para makaangat sa buhay, at ngayon pati ang dumi ng ibang lalaki ay ibinibintang mo sa amin. How dare you use that child to manipulate us? Mommy enough, mahinang sabi ni Eduardo, ngunit wala itong determinasyon. Isa lamang itong mahinang reklamo ng isang taong sumuko, na bago pa man magsimula ang laban. No, Eduardo, kailangan mong mamili ngayon. Mabilis na putol ng matanda, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Either you choose this woman and let our family name be dragged through the mud, or you let me handle this. Ang utang ng kumpanya ay lumulobo na, at ang tanging paraan para maisalba tayo ay ang pagsama mo sa pamilya ng mga Montenegro. Do you want us to end up on the streets because of her? Humarap si Doña Beatriz kay Maricel, isang mapang-uyam ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi mo ba naintindihan? You are a liability, Maricel, isang mantsa sa puting tela ng mga De Villa. Now get out before I call the guards to throw you out like the trash that you are. Wala nang nagawa si Maricel kundi ang humakbang paatras. Ang mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay biglang naging isang malamig na bilangguan. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagdurusa. Ang malakas na ulan ay nagsimulang humampas sa mga bintana at ang kulog ay gumuguhit sa kadiliman ng gabi. Wala siyang dalang kahit ano, ni isang damit ni isang sentimo. Lumakad siya palabas ng pinto at bago ito tuluyang sumara, nakita niya ang anino ni Eduardo na nananatiling nakatayo sa dilim, hindi man lang siya hinabol. Ang bawat patak ng ulan ay tila karayom na tumutusok sa kanyang balat habang naglalakad siya sa mahabang kalsada ng subdivision. Ang putik ay kumakapit sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya nararamdaman ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pintig ng puso sa loob ng kanyang sinapupunan, ang tanging kayamanan na natitira sa kanya. Bakit bulong niya sa hangin? Saan ako nagkulang? Ganito na lang ba ang halaga ko para sa kanila? Nang makarating siya sa malaking tarangkahan ng Forbes Park, halos hindi na siya makatayo. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo. Ngunit sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, isang figura ng isang matandang babae ang nakatayo, may hawak na payong at isang maliit na paketeng nakabalot sa plastic. Ito si Lola Choleng, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon, ang tanging tao na nakasaksi sa kanyang bawat sakripisyo. Hija? Ang nanginginig na boses ng matanda ay halos malunod ng ulan. Kunin mo ito, huwag kang susuko. Inabot ni Lola Choleng ang pakete. Sa loob nito ay isang lumang alahas at kaunting halaga ng pera. Ngunit higit sa lahat, nakita ni Maricel sa mga mata ng matanda ang isang bagay na ipinagkait sa kanya sa loob ng mansion, ang katotohanan. Hindi sila mananalo, Maricel, bulong ni Lola Choleng,
habang lumingon sa malayo, tila may kinatatakutan. Pero kailangan mong umalis. Ngayon din. Dahil ang gabing ito, hindi lang ito tungkol sa mga litrato. May mas malalim silang balak sa iyo at sa anak mo. Bago pa man makapagtapos si Lola Choleng isang itim na sasakyan, ang huminto sa di kalayuan ang mga ilaw nito ay tumama ng diretso sa kanila, tila isang nanunuring mata sa gitna ng bagyo. Ang puso ni Maricel ay muling bumilis ang tibok. Sino ang nasa loob ng sasakyang iyon? At ano ang ibig sabihin ni Lola Choleng na may mas malalim silang balak? Lumingon si Maricel sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga De Villa, ang lugar kung saan siya namatay bilang isang biktima at kung saan siya mangangakong babalik bilang isang bagong tao. Ang Ina Paris ay madalas na tinatawag na lungsod ng pag-ibig, ngunit para kay Isabel, ito ay isang malamig na paraiso ng mga luhang naging kristal. 5 na ang lumipas na taon at ang babaeng basang-basa sa ulan at itinapon na parang basura sa Forbes Park ay matagal nang wala. Ang nakatayo ngayon sa harap ng malaking salamin ng kanyang pribadong studio ay si Isabel, isang tanyag na designer ng mga mamahaling hiyas na kinikilala sa buong Europa. Ang kanyang mga daliri na dati ay nanginginig sa takot ngayon ay matatag at bihasa sa paghawak ng mga pinakamahahalagang bato sa mundo. Ngunit sa likod ng kanyang eleganteng sutla na damit at ang tila porselanang ganda ng kanyang mukha, may mga sugat na hindi kayang takpan ng kahit anong kislap ng brilyante. You're overworking yourself again, Isabel. Isang malalim at baritonong boses ang bumasag sa katahimikan ng studio. Hindi na kailangang lumingon ni Isabel para malaman kung sino ito. Si Alejandro, ang lalaking nakatagpo sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay sa Paris. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral at muling bumangon. Kailangang matapos ang pirasong ito, Alejandro. Ito ang magiging mukha ng aking pagbabalik, tugon ni Isabel habang hindi inaalis ang tingin sa hawak na sapiro. Ang kanyang taglish ay may halong lamig malayo sa malambing na tinig ni Maricel noon. Ang pagbabalik sa Manila, sigurado ka na ba? Lumapit si Alejandro at sumandal sa gilid ng mesa, ang kanyang mga mata ay nanunuri. The De Villas are still powerful, at si Doña Beatriz, hindi siya tumitigil sa pagpapakalat ng dumi tungkol sa iyo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isabel. Hayaan mo siyang magsalita. Mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. At sa pagkakataong ito, ako ang hihila sa kanya pababa. Sa isang maliit na silid sa loob ng kanyang apartment, mahimbing na natutulog ang 5 taong gulang na si Gabriel. Ang bata ay may mga matang eksaktong katulad ng kay Eduardo, malalim na ngungusap at puno ng misteryo. Tuwing tinitingnan ni Isabel ang kanyang anak, naaalala niya ang gabing iyon sa ulan. Ang sakit ay nandoon pa rin, tila isang talamak na sakit na kumikirot tuwing malamig ang panahon. Habang sa kabilang panig ng mundo sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon ng mga De Villa sa Manila, ang hangin ay puno ng tensyon at amoy ng lumang pabango. Nakaupo si Eduardo sa kanyang study room. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampara. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Maricel na lihim niyang itinago sa loob ng isang libro. Ang kanyang mukha ay bakas ng labis na pagod at kalungkutan. Ang dating masiglang tagapagmana ay tila naging anino na lamang ng kanyang sarili. Ang kumpanya ay unti-unting nilalamon ng utang at ang bawat araw ay isang pakikipaglaban sa mga credit bank. Eduardo, bakit hindi ka pa nakahanda? Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang matalim na gunting na pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok ang matanda sa silid, suot ang kanyang pinakamahal na mga alahas, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng kaligayahan. Kasunod niya si Clara, ang anak ng isang mayamang tycoon na nais niyang ipakasal kay Eduardo para maisalba ang kanilang ari-arian. Mom, it's late. I'm not in the mood for another party. Tamad na sagot ni Eduardo, hindi man lang tinitingnan ng kanyang ina. Hindi ito basta party, dadalo ang mga Montenegro at ang ilang foreign investors. At kailangan mong asikasuhin si Clara. Bulyaw ni Beatriz bago lumapit sa mesa at nakita ang hawak na litrato ni Eduardo. Mabilis niya itong hinablot at pinunit sa harap ng kanyang anak. Hanggang ngayon ba ay dinadala mo pa rin ang basurang iyan? Patay na si Maricel para sa atin, Eduardo? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya? Ang kahihiyang idinulot niya sa pangalan natin. Tumayo si Eduardo, ang kanyang dibdib ay nagbabaga sa galit na pilit niyang sinusupil. I never saw the proof, Mom. I only saw your photos.
At hanggang ngayon nagsisisi ako kung bakit hinayaan ko siyang umalis ng gabing iyon. Wala kang dapat pagsisihan, kundi ang pagiging mahina mo, singhal ng matanda. Maghanda ka, dahil sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng malaking exhibit. At kailangan nating makuha ang serbisyo ng designer na si Isabel. Siya lang ang makakapagligtas sa imahe ng De Villa Corporation. Hindi alam ni Doña Beatriz na ang pangalang binabanggit niya ay ang mismong babaeng tinalikuran nila sa putikan. Bumalik ang eksena sa Paris. Inabot ni Alejandro kay Isabel ang isang itim na envelope na may gintong selyo ng mga De Villa. Isang imbitasyon para sa The De Villa Legacy Exhibit sa Manila. Hinawakan ni Isabel ang envelope, ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa papel. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makitang muli ang mga taong sumira sa kanya. Handa na ang lahat, Isabel. Sabi ni Alejandro, ang boses nito ay puno ng misteryong tila may sariling plano. Ang eroplano ay aalis bukas ng gabi. Handa ka na bang harapin ang multo ng iyong nakaraan? Tumingin si Isabel sa bintana kung saan ang ulan ng Paris ay dahan-dahang tumitila. Hindi ako babalik bilang isang multo, Alejandro. Babalik ako bilang kanilang pinakamasamang bangungot. Inilapag niya ang imbitasyon sa mesa at sa tabi nito ay ang isang pirasong hilaw na brilyante, matigas matalas, at handang mabasag ang kahit anong humarang sa daan nito. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isip, muling narinig ni Isabel ang boses ni Lola Cholengta. May mas malalim silang balak sa iyo at sa anak mo. Ano ang balak na iyon? At bakit parang mas malalim pa ang ugnayan ni Alejandro sa mga De Villa kaysa sa sinasabi nito? Ang bango ng mamahaling pabango at ang mahinhin na kalansing ng mga kristal na baso ay pumupuno sa bulwagan ng Manila Hotel. Ito ang gabi ng The De Villa Legacy Exhibit, isang pagtitipon kung saan ang bawat ngiti ay tila mabusising idinikit sa mga mukha at ang bawat salita ay may timbang ng kapangyarihan. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Doña Beatriz, suot ang isang terno na kulay pilak na tila babaluti ng isang reyna. Sa tabi niya ay si Clara na panakanakang tinitingnan ang kanyang reflection sa mga glass case ng mga alahas puno ng kayabangan. Mommy, nasaan na ba ang sinasabi mong world-class designer? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay may halong inip. Kanina pa tayo naghihintay. I hope she's worth the hype. Pasyensya, Clara, sagot ni Beatriz habang iniikot ang kanyang paningin sa pinto. Isabel is the biggest name in Europe right now. Kapag nakuha natin siya, hindi lang kumpanya ang maisasalba natin, kundi ang dangal ng mga De Villa na kinaladkad sa putik ng babaeng iyon noon. Sa isang sulok nakatayo si Eduardo. Hawak niya ang isang baso ng scotch, ang kanyang tingin ay nakapako sa kawalan. Hindi niya alintana ang mga bati ng mga kakilala. Para sa kanya ang gabing ito ay isa lamang panibagong palabas ng kanyang ina. Biglang tumahimik ang bulwagan nang bumukas ang malaking pinto. Isang babae ang pumasok, na tila ba ang buong liwanag ng silid ay humahalik sa kanyang balat. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown. Nagawa sa mabigat na sutla, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang mahaba at maputing leeg. Ang bawat hakbang niya ay may ritmo ng awtoridad at misteryo. Si Isabel. Napahinto si Eduardo. Ang basong hawak niya ay tila gustong madulas sa kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay naging marahas. Ang mga mata, ang paraan ng paglalakad. Bakit parang nakikita niya ang isang aninong matagal na niyang ibinaon sa limot? Miss Isabel, what a grand entrance. Nakangiting lumapit si Doña Beatriz, ang kanyang mga kamay ay nakabukas para sa isang plastic na yakap. I am Doña Beatriz de Villa. It is an immense honor to finally have you here. Tumingin si Isabel ng diretso sa mga mata ng matanda. Walang kislap ng galit, tanging isang malamig at profesional na pagkislap. The honor is mine, Doña Beatriz. I've heard so much about your legacy. Ito naman ang anak kong si Eduardo, ang CEO ng aming kumpanya. Pagpapakilala ni Beatriz sabay hila sa braso ng anak, na tila ba ito ay isang tropeyo. Napilitang humarap si Eduardo. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabarang tinik. Nice to meet you, Miss Isabel. Likewise, Mr. De Villa, sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay malamig na tila ba galing sa isang malalim na balon. Walang kahit anong pahiwatig na kilala niya ang lalaking nasa harap niya.
Lumapit si Clara, tiningnan si Isabel mula ulo hanggang paa. You look stunning, Miss Isabel. Pero parang familiar ang mukha mo. Have we met before baka sa Paris nung huling bakasyon ko? I doubt it, Miss Montenegro, matikas na sagot ni Isabel. I don't usually mingle in crowded tourist spots. I prefer the quiet side of Paris, where the real art is. Namula si Clara sa pambabara ni Isabel, ngunit bago pa siya makasagot, inaya na ni Beatrice ang designer sa main display ng kanilang mga alahas. Ito ang aming legacy ring, Miss Isabel. Pagmamalaki ni Beatrice habang itinuturo ang isang malaking brilyante. It represents the purity and strength of the De Villa family. Lumapit si Isabel sa glass case. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusuri ang alahas. Isang mapait na alaala ang bumalik ang singsing na iyon ay ang original na design na ginawa niya para sa kanyang kasal na kinuha ni Beatrice at pinalitan ng kwento. The stone is exquisite. Simula ni Isabel, ang kanyang boses ay marahan ngunit tumatagos. Pero ang design, it feels a bit suffocating. Napakaraming maliliit na bato sa paligid ng main diamond. Minsan kapag masyado nating gustong protektahan ang sentro, hindi natin namamalayan na sinasakal na natin ang tunay nitong ganda. Ang tunay na ginto kapag masyadong marami ang palamuti ay nagmumulang huwad. Natahimik ang mga taong nakikinig. Ang mukha ni Doña Beatriz ay tila nanigas, hindi malaman kung dapat bang mainsulto o humanga sa diretsahang puna ng designer. Let me see it closely, sabi ni Isabel. Binuksan ni Eduardo ang case at inilabas ang singsing. Sa sandaling abutin ito ni Isabel, ang kanilang mga daliri ay nagkadikit. Parang isang kuryente ang dumaan sa buong katawan ni Eduardo. Ang init ng balat ni Isabel ay tila ba nagpapaliyab sa mga alaala niyang matagal nang nanlalamig. Napatingin siya sa mga mata ng babae, dun niya nakita ang isang pamilyar na kislap ng sakit na mabilis na naglaho at napalitan ng kawalan. Are you okay, Mr. De Villa? Nanginginig ang kamay mo. Bulong ni Isabel, sapat lamang para silang dalawa ang makarinig. Ang kanyang hininga ay amoy rosas at panganib. I'm fine, mabilis. Nabinitawan ni Eduardo ang singsing. Matapos ang pagsusuri, naglakad sila patungo sa buffet area. Isang waiter ang lumapit na may dalang mga baso ng champagne. Kinuha ni Isabel ang isa, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa payat na tangkay ng baso. Alam mo, Miss Isabel, sabi ni Doña Beatriz habang tumatawa ng pilit, napakalaking tulong mo sa amin. Kesa naman sa huling babaeng napasama sa pamilyang ito, isang mahirap na walang utang na loob. Maricel ang pangalan. Imagine she tried to ruin us by pretending to be virtuous, but in the end, her true colors showed. Isang maruming babae na mas piniling makipagtanan sa ibang lalaki kaysa pahalagahan ang biyayang ibinigay namin. Ang bawat salita ni Beatrice ay parang isang patak ng asido sa puso ni Isabel. Nararamdaman niya ang pait ng champagne sa kanyang dila, ngunit mas mapait ang kasinungalingang naririnig niya. Sa kabilang bahagi ng silid, nakita ni Isabel si Alejandro na nakatingin sa kanya, may hawak na baso at tila ba naghihintay ng kanyang susunod na hakbang. May isang kakaibang ngiti sa mga labi ni Alejandro, isang ngiti na tila nagsasabing alam niya ang bawat lihim na nangyayari sa silid na yon. Poor girl. Sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay walang emosyon. Saan na kaya siya ngayon? Oh, who cares? Tawa ni Beatrice. Baka nasa kung saang kanto nagdurusa sa sarili niyang mga maling desisyon. Ang mga taong katulad niya ay hindi nababagay sa mundo nating ito. Hinawakan ni Isabel ng mas mahigpit ang kanyang baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tumingin siya kay Eduardo na nakayuko lamang at tila ba walang lakas na ipagtanggol ang babaeng dati niyang minahal. You're right, Doña Beatriz, sabi ni Isabel habang dahan-dahang inilalapit ang baso sa kanyang mga labi. Ang mga taong katulad niya ay hindi nababagay dito dahil ang mundong ito ay masyadong madumi para sa mga taong may totoong puso. Uminom si Isabel ng champagne, ang lamig nito ay gumagapang sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan ay nabalot ng tensyon nang biglang may bumagsak na baso sa kabilang bahagi ng bulwagan, ngunit walang sino man ang lumingon. Lahat ay nakatuon ang pansin kay Isabel, ang babaeng tila may hawak ng tadhana ng mga De Villa sa kanyang mga kamay. Sa sandaling magtagpo ang kanilang mga paningin, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Isabel. Ang mga mata ni Eduardo ay hindi lamang namumula. Ang mga ito ay puno ng isang uri ng pagod na tila galing sa isang kaluluwang matagal nang hindi nakakatulog.
"You're late too, Mr. De Villa," puna ni Alejandro. Ang kanyang boses ay may halong panunuya. Mukhang hindi lang si Miss Isabel ang abala sa mga personal na lakad ngayong araw. Hindi pinansin ni Eduardo si Alejandro. Nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata kay Isabel na tila ba sinusubukan niyang basahin ang bawat guhit sa mukha nito. "I was sorting through some old files. I apologize." Umupo si Eduardo sa tapat ni Isabel. Ang distansya sa pagitan nila ay abot kamay lamang, ngunit pakiramdam ni Isabel ay may isang malalim na bangin na humahati sa kanila, isang bangin na binuo ng 5 taon ng galit at kasinungalingan. "Let's get to business," sabi ni Isabel habang inilalabas ang kanyang mga sketch. "The Legacy Collection needs a centerpiece. Ang brilyanteng ipinakita sa akin ni Doña Beatriz ay maganda pero kailangan nito ng bagong buhay. I suggest we call it ang paghilom." Isang disenyo na nagpapakita ng pagkabasag na muling nabuo. "Paghilom?" tanong ni Eduardo, ang kanyang boses ay pause. "Bakit iyon ang naisip mong tema, Miss Isabel?" Tumingin ng diretso si Isabel sa kanya. "Dahil ang lahat ng bagay na mahalaga, Mr. De Villa, ay dumadaan muna sa matinding apoy at pagkabasag bago makuha ang tunay nitong kislap. Tulad ng isang tao, kailangang mawasak muna ang lahat ng kanyang paniniwala bago niya makita ang katotohanan." Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Eduardo sa ibabaw ng mesa. Ang mga salita ni Isabel ay tila mga palaso na tumatama sa kanyang budhi. Pero paano kung ang pagkabasag na iyon ay hindi na kayang ayusin? Paano kung ang pinsala ay masyadong malalim? "Then you live with the scars," mabilis na sagot ni Isabel. "And you make sure that those who caused the damage will pay the price for the repair." Naputol ang kanilang palitan ng tingin nang tumikhim si Alejandro. Hinawakan niya ang balikat ni Isabel, isang kilos na tila nagmamarka ng teritoryo. "Ang lalalim niyo naman para sa isang jewelry business." "Isabel, why don't we show him the main sketch?" Iniharap ni Isabel ang isang drawing. Isang kwintas na gawa sa puting ginto, may mga tila patak ng ulan na gawa sa maliliit na sapiro, at sa gitna ay ang malaking brilyante ng mga De Villa. Ang disenyo ay tila luha, bulong ni Eduardo. "Hindi iyan luha, Mr. De Villa," malamig na sabi ni Isabel. "Iyan ay ulan. Ang ulan na naghuhugas sa dumi ng nakaraan." Biglang bumukas ang pinto ng boardroom at pumasok ang sekretary ni Eduardo, bakas ang kaba sa kanyang mukha. "Sir, may kailangan po kayong makita. Ngayon din po." "Hindi mo ba nakikitang may meeting kami?" inis na sabi ni Alejandro. "Pero tungkol po ito sa warehouse ng mga De Villa. May mga pulis po sa labas at may nag-leak po ng mga files tungkol sa Operation Cleansing sa social media." Nanigas si Eduardo sa kanyang kinatatayuan. Mabilis siyang tumayo, ngunit bago siya makalabas, lumingon muli siya kay Isabel. Isang tingin na puno ng pagtataka at takot. Nang makaalis si Eduardo, na natiling kalmado si Isabel. Kinuha niya ang kanyang baso ng tubig at uminom ng dahan-dahan. "Was that you?" bulong ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa. "Ikaw ba ang nag-leak ng files na yon?" Isabel, ibinaba ni Isabel ang baso, ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Sabi ko sa iyo, Alejandro, minsan kailangang mawasak muna ang lahat. Sinimulan lang ni Doña Beatriz ang apoy. Ako lang ang nagbuhos ng gasolina." "You're dangerous," tawa ni Alejandro habang inilalapit ang kanyang mukha sa leeg ni Isabel. "And that's why I like you. Pero huwag mong kakalimutan, Isabel. Hawak ko rin ang dulo ng kadena mo. One word from me and the world will know that the great designer Isabel is just a disgraced woman named Maricel." Hindi kumibo si Isabel, ngunit ang kanyang puso ay tila binabalot ng yelo. Sa labas ng gusali, narinig niya ang malayo at mahinang tunog ng sirena ng pulis, na tila ba isang hudyat na ang gerang sinimulan niya ay wala nang balikan. Ngunit ang hindi alam ni Isabel sa sandaling iyon ay may isang tao pa na nakikinig sa kanilang usapan mula sa intercom na hindi na malayang naka-on. Isang pares ng mga mata ang nanonood sa monitor ng security room, si Clara. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng babaeng akala ng lahat ay isa lamang sunod-sunuran. "So, Maricel pala ang pangalan mo," bulong ni Clara sa dilim. "Let's see how long you can keep your crown, Isabel." Ang utang na loob mo sa akin, Eduardo, ay hindi nababayaran ng isang simpleng paghingi ng tawad. Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa dangal ng pamilyang ito, at ngayon magdududa ka sa akin dahil lamang sa isang lumang notebook na puno ng katha. Ang boses ni Doña Beatriz ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng babala.
Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang silid. Ang kanyang likod ay tuwid na tila ba hindi siya tinatablan ng kahit anong bigat ng kasalanan. Sa loob ng kwartong iyon ang amoy ng insenso at mamahaling kahoy ay tila ba sumasakal sa paghinga ni Eduardo. Hindi sumagot si Eduardo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang mga hita. Nararamdaman niya ang pait na bumabalot sa kanyang puso, ang pait ng isang anak na pilit ginagawang bulag ng kanyang sariling ina. Ang bawat salita ni Beatrice ay isang paalala ng kanyang obligasyon ng kanyang pagiging isang Davila bago ang pagiging isang tao. Huwag kang magpadala sa emosyon anak, pagpapatuloy ni Beatrice habang dahan-dahang humaharap sa kanya ang kanyang mga mata ay nanunuri. Ang Operation Cleansing ay para sa kaligtasan ng ating lahat. Kung may mga nasaktan man sa proseso iyon, ay ang presyong kailangang bayaran para sa ating pangalan. Now go, tapusin mo ang trabaho kasama si Isabel. Siya ang huling alas natin. Lumabas si Eduardo ng mansyon nang hindi tumitingin sa likod. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato na hindi niya kayang buhatin. Sa halip na pumunta sa opisina, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lumang parke sa labas ng lungsod, ang lugar kung saan sila madalas magpunta ni Maricel noon. Ang mga puno ng nara ay naroon pa rin, ang kanilang mga sanga ay tila ba yumayakap sa mga alaala ng nakaraan. Naupo si Eduardo sa isang kupas na sementadong upuan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Bakit, tanong niya sa kanyang sarili? Bakit hinayaan kong diktahan ng ibang tao ang tibok ng aking puso? Saan ako nagkulang bilang isang lalaki? Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa di kalayuan. Isang itim na sedan. Lumabas doon si Isabel, suot ang kanyang malaking shades, ngunit bakas sa kanyang pagkilos, ang isang uri ng kalungkutang tila ba nakatali sa kanyang anino. Sinusundan mo ba ako, Mr. Davila? Tanong ni Isabel habang dahan-dahang lumalapit. Hindi. Dito lang ako dinala ng aking isipan, sagot ni Eduardo. Ang kanyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Dito kami madalas magpunta ng asawa ko. Isang panandaliang katahimikan ang namagitan sa kanila. Nararamdaman ni Isabel ang bawat pintig ng sakit sa boses ni Eduardo, ngunit pinatigas niya ang kanyang puso. Minsan ang mga alaala ay isa lamang uri ng parusa, Mr. Davila. Hindi nito kayang baguhin ang katotohanan. Bumalik sila sa studio para sa huling bahagi ng pagbuo ng Legacy Collection. Ang silid ay puno ng amoy ng metal at mga chemical na ginagamit sa paglilinis ng mga bato. Habang mabusising sinusuri ni Isabel ang malaking brilyante sa ilalim ng magnifying lamp, hindi niya namalayan na dahan-dahan siyang humuhuni ng isang himig. Isang oyayi, isang kanta na palagi niyang kinakanta noon sa loob ng mansion kapag malungkot siya. Napatigil si Eduardo sa kanyang ginagawa. Ang panulat sa kanyang kamay ay tila nabitawan niya nang hindi niya namamalayan. Ang himig na iyon, ang boses na iyon, ito ang boses na dumuduyan sa kanyang mga panaginip tuwing gabi. Maricel, bulong ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at takot. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Isabel. Huminto siya sa paghuni at mabilis na tumayo, iniiwas ang kanyang paningin. Isabel, ang pangalan ko, Mr. Davila. Huwag nating haluan ng imahinasyon ng ating trabaho. But that song, iyan ang kinakanta ng asawa ko, giit ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Maraming tao ang nakakaalam ng kantang iyan. It's a common lullaby, malamig na tugon ni Isabel bago mabilis na lumabas ng studio para kumuha ng hangin. Sa labas sa may tapat ng garden ng studio, nakita ni Eduardo ang isang maliit na batang lalaki na naglalaro sa ilalim ng puno. Ang bata ay may suot na maliit na cap at ang kanyang mga tawa ay tila ba musika sa paligid. Isang kakaibang kuryente ang dumaan sa buong katawan ni Eduardo. Nararamdaman niya ang isang uri ng koneksyon na hindi niya maipaliwanag, isang tawag ng dugo na tila ba sumisigaw sa kanyang kaluluwa. Ang bawat galaw ng bata ang paraan ng pagngiti nito. Ito ang refleksyon ng kanyang sariling pagkabata. Gabriel, halika na rito, tawag ng isang yaya. Tumingin ang bata sa direksyon ni Eduardo bago tumakbo palayo. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata na tila ba nagpabukas sa isang sugat sa puso ni Eduardo na matagal nang sarado. Sino ang batang iyon, tanong niya sa kanyang sarili. Samantala sa loob ng mansion, kausap ni Doña Beatrice ang isang lalaking nakasuot ng itim na leather jacket, isang private investigator.
Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa bansang pinanggalingan ni Isabel utos ni Beatrice, habang iniabot ang isang makapal na envelope na puno ng pera. May kung anong itinatago ang babaeng iyan, at siguruhing walang makakaalam nito lalo na ang anak ko. Bumalik si Isabel sa studio, ang kanyang mukha ay tila ba isang maskara ng yelo. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa ibabaw ng mesa, isang mabilis na pagkilos ang naging sanhi upang sumabit ang kanyang kwintas sa dulo ng isang metal tool. Dahil sa biglaang hatak, ang manipis na kadena ay naputol. Ang tunog ng pagtama ng isang maliit na bagay sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng silid. Isang medalyon. Mabilis na yumuko si Eduardo para pulutin ito, ngunit bago pa man niya mahawakan ang bagay, nakita na niya ang nakaukit sa likod nito. Isang petsa at 2 titik E at M. Ang medalyon na ibinigay niya kay Maricel sa kanilang unang anibersaryo. Nanginginig ang kamay ni Eduardo habang dahan-dahang iniangat ang medalyon. Tumingin siya kay Isabel, ang kanyang mga mata ay puno ng isang katotohanang hindi na kayang itanggi ng kahit anong maskara. Isabel, ang boses ni Eduardo ay nabasag. Saan mo nakuha ito? Nanigas si Isabel. Ang kanyang lihim ay nakalantad na sa gitna ng silid, tila isang hiyas na nawalan ng takip sa ilalim ng matinding liwanag. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, at ang katahimikan ng studio ay tila ba isang hudyat ng paparating na unos. Bitawan mo yan, Mr. De Villa. Ang boses ni Isabel ay parang isang matalim na piraso ng yelo, malamig, matigas at nagbabantang makasugat. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang uri ng takot na tila isang hayop na nasasabak sa sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang mamahaling bestido, pilit na pinipigilan ang panginginig na gustong kumawala sa kanyang buong katawan. Nanginginig ang mga daliri ni Eduardo habang hawak ang medalyon. Tila ba ang maliit na piraso ng ginto ay may bigat ng 1,000 tonelada. Ang bawat ukit ng mga titik na E at M ay parang isang sampal sa kanyang mukha, isang paalala ng bawat pangakong binitawan niya. 5 taon na ang nakalilipas. Saan mo nakuha ito, Isabel? Muling tanong ni Eduardo. Ang kanyang boses ay pauspuno ng pagsusumamo na tila ba ang buhay niya ay nakasalalay sa isasagot ng babae. This is not just a piece of jewelry. I gave this to my wife. I know every scratch, every detail of this medallion. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel habang dahan-dahan siyang lumalapit at marahas na hinablot ang medalyon mula sa kamay ni Eduardo. Maraming medalyon sa mundo, Mr. De Villa. I found this in an antique shop in Paris years ago. Nagustuhan ko ang design kaya binili ko. Huwag mo sanang gamitin ang iyong mga personal na delusyon para angkinin ang mga gamit ko. Huwag kang magsinungaling, sigaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na studio. The song, The Look in Your Eyes, and now this, Maricel, please. Kung ikaw man yan, sabihin mo sa akin. I've been living in hell for 5 years, then stay in your hell, Mr. De Villa. Malamig na tugon ni Isabel bago mabilis na tumalikod. Ngunit bago pa siya makalabas, bumukas ang pinto at pumasok si Alejandro. Ang kanyang presensya ay tila ba nagpalamig palalo sa hangin. Tumingin siya kay Eduardo, pagkatapos ay kay Isabel, at isang mapanuring ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Is there a problem here? Tanong ni Alejandro habang lumalapit kay Isabel at pumuwesto sa likuran nito. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa baywang ng babae. Isang mapang-angking kilos na tila ba sinasabi kay Eduardo na wala siyang karapatan sa babaeng nasa harap niya. Wala, Alejandro. Mr. De Villa was just overstepping his boundaries, sagot ni Isabel, bagaman nararamdaman niya ang bigat ng kamay ni Alejandro sa kanyang katawan. Is that so? Tumingin si Alejandro kay Eduardo. Alam mo, Eduardo, Isabel and I are planning to make our partnership permanent. I am planning to propose to her soon. I hope you'll be there to celebrate with us as a business partner, of course. Tila ba sinaksak ang puso ni Eduardo sa narinig. Ang sakit na nararamdaman niya ay mas matindi pa kaysa sa kahit anong pisikal na sugat. Tumingin siya kay Isabel, naghahanap ng kahit anong senyales ng pagtanggi, ngunit ang mukha ni Isabel ay nanatiling parang isang maskara ng kawalan. Nang gabing iyon, nagdaos si Doña Beatriz ng isang dinner party sa mansion. Ang layunin niya ay ipakita sa alta sosyedad na ang mga De Villa ay muling bumabangon at para na rin ipahiya si Isabel sa harap ng maraming tao. Inimbitahan niya ang mga pinakamayayamang pamilya, kabilang na ang mga Montenegro. Let's see if she can keep up with us, bulong ni Beatrice kay Clara habang tinitingnan ang listahan ng mga bisita.
Dumating si Isabel na kasama si Alejandro. Suot niya ang isang gown na kulay pulang dugo, tila ba isang hamon sa lahat ng naroroon. Sa gitna ng hapunan nagsimulang magsalita si Beatrice tungkol sa kahalagahan ng pinagmulan at ng pure bloodline. Ang tagumpay ay walang saysay kung ang iyong nakaraan ay puno ng dumi patutsada ni Beatrice habang nakatingin ng diretso kay Isabel. Don't you agree, Miss Isabel? Sabi nila marami ka raw itinatago mula sa bansang pinanggalingan mo. Dahan-dahang ibinaba ni Isabel ang kanyang kubyertos. Ang tunog ng pagtama ng pilak sa porselana ay bumasag sa bulong ng mga bisita. Ang nakaraan ay parang isang bass, Doña Beatrice. Simulang sagot ni Isabel, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Kahit gaano ito kaganda, kapag ang pundasyon ay gawa sa kasinungalingan guguho at guguho ito. Mas mabuting magkaroon ng nakaraang puno ng hirap, kundi ay marangal kaysa sa isang pangalang tinitingala, ngunit ang bawat titik ay may bahid ng nakaw na yaman at buhay. Namula ang mukha ni Beatrice sa tindi ng insulto, ngunit hindi siya makasagot dahil lahat ng mga bisita ay nakatingin sa kanila. Sa kabilang dako si Clara ay hindi nakikinig sa palitan ng salita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa bag ni Isabel na naiwan sa upuan malapit sa kanya. Nang magpunta si Isabel sa restroom, mabilis na kumilos si Clara. Binuksan niya ang bag at hinalughog ang loob nito. Doon niya nahanap ang isang maliit na sobre na may larawan. Isang larawan ng isang bata, si Gabriel. Sa likod ng larawan ay may nakasulat na address sa isang subdivision sa labas ng Maynila. Bingo, bulong ni Clara, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tuwa. So may anak ka pala, Isabel. Oh, Maricel. Let's see how Eduardo reacts when he finds out he has a bastard son. Pagkatapos ng party, nagkaroon ng malakas na buhos ng ulan. Naiwan si Isabel sa tapat ng mansion habang hinihintay ang sasakyan ni Alejandro. Biglang lumabas si Eduardo, ang kanyang hitsura ay tila ba isang taong sumabak sa isang malaking gulo. Isabel, wait, tawag ni Eduardo. Hinarap siya ni Isabel sa gitna ng ulan. Ang lamig ng tubig ay humahaplos sa kanilang mga balat, ngunit ang tensyon sa pagitan nila ay tila nagpapainit sa paligid. Ano pa ang kailangan mo? Eduardo, tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay basag na sa pagod. Just tell me the truth. Isang beses lang pagsusumamo ni Eduardo. Lumapit siya at hinawakan ang mga balikat ni Isabel. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit sapat para maramdaman ang init ng hininga ng isa't isa. Ang bawat patak ng ulan sa kanilang mga pisngi ay tila ba mga luhang hindi nila mailabas. Sa isang sandali, tila nawala ang galit, ang pait at ang 5 taon ng pagdurusa. May isang matinding pagnanais na muling maramdaman ang init ng pagmamahal na dati nilang pinagsaluhan. Dahan-dahang inilapit ni Eduardo ang kanyang mukha, ang kanyang mga labi ay halos sumayad na sa labi ni Isabel. Ngunit bago pa man magkadikit ang kanilang mga labi, biglang bumukas ang mga ilaw ng isang sasakyan si Alejandro. Mabilis na lumayo si Isabel, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi sapat ang isang katotohanan para itama ang lahat ng pagkakamali mo, Eduardo. Sumakay si Isabel sa sasakyan nang hindi lumilingon. Sa loob ng sasakyan nakita ni Alejandro ang panginginig ng mga labi ni Isabel. You're getting too close to him again, Isabel, sabi ni Alejandro. Ang boses ay puno ng babala. Don't forget our deal. Kapag nakuha ko na ang gusto ko sa mga De Villa, magiging malaya ka. Pero habang wala pa iyon, akin ka. Samantala sa loob ng kanyang kwarto, hawak ni Clara ang kanyang cellphone at may tinatawagan. Hello, I have an address for you. Puntahan niyo ang subdivision na ito. Kunin niyo ang bata. Siguraduhin niyong walang makakaalam. Sa labas ang kulog ay gumuhit sa kalangitan, tila ba isang hudyat na ang tunay na unos ay magsisimula pa lamang. Ang panganib ay hindi na lamang nakatuon kay Isabel, kundi sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, si Gabriel. Ito na ang lahat, Alejandro. Ang mga resibo, ang mga peking dokumento at ang testimonya ng mga taong binayaran ni Doña Beatrice para sirain ako. Sa wakas matatapos na rin ang bangungot na ito, ang boses ni Isabel ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng ginhawang tila ba ngayon lang niya naramdaman. Matapos ang 5 taon, inabot niya ang makapal na folder kay Alejandro sa loob ng madilim na opisina nito. Ang bawat pahina sa loob ng folder na iyon ay dugo at pawis ng kanyang pagdurusa, ang susi para makuha niya ang hustisya at ang katahimikang matagal na niyang ipinagdarasal para sa kanila ni Gabriel. Ngunit ang sagot na natanggap niya
ay hindi ang inaasahang pagsang-ayon ng isang kakampi. Sa halip isang mahaba at nakatataakot na tawa ang gumuhit sa silid. Dahan-dahang kinuha ni Alejandro ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Isabel, sinilaban niya ang dulo ng mga dokumento. Ang apoy ay dahan-dahang gumapang sa papel nilalamon, ang bawat ebidensyang pinaghirapan ni Isabel. Ang liwanag ng apoy ay tumama sa mukha ni Alejandro, inilalantad ang isang ekspresyong hindi pa kailanman nakita ni Isabel, isang halimaw na matagal nang nagkukubli sa likod ng maginoong anyo. Nanigas ang buong katawan ni Isabel. Pakiramdam niya ay tumigil ang tibok ng kanyang puso habang pinapanood ang pag-abo ng kanyang tanging pag-asa. Ang kanyang lalamunan ay tila ba may nakabara at ang bawat hininga niya ay naging isang masakit na pagsusumamo. Hindi siya makagalaw, ang kanyang mga paa ay tila ba naging bahagi na ng sahig habang ang usok ng nasusunog na papel ay pumupuno sa kanyang ilong. Bakit ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi isang pabulong na tanong na puno ng pagkadurog? Bakit mo ginagawa ito, Alejandro? Akala ko ba tutulungan mo ako? Tulungan ka. Ang boses ni Alejandro ay naging kasing talim ng isang labaha. Masyado kang naging kampante, Maricel. Akala mo ba ay ginagawa ko ito para sa hustisya mo? Ginamit lang kita. Ginamit ko ang galit mo para mas mapalapit ako sa mga Davila. Lumapit si Alejandro sa kanya, ang bawat hakbang nito ay tila ba isang paghataw sa kanyang naghihingalong tiwala. Alam mo ba kung sino talaga ako? Ako ang anak sa labas ng yumaong Don Eduardo Sr. Ako ang Davila na itinago sa dilim, ang batang lumaki sa hirap, habang si Eduardo Jr. ay nagpapakasasa sa yaman. Galit ako sa kanila, Maricel. Pero mas galit ako sa mundong ito na palaging pinapaboran ang mga katulad nila. Gusto kong sirain ang mga Davila. Pagpapatuloy ni Alejandro habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Isabel, isang haplos na nagpadala ng matinding pangangatog sa babae. At ang pagsira sa kanila ay nangangahulugang pagsira rin sa iyo. Dahil ikaw ang tanging bagay na mahalaga pa rin kay Eduardo. Kapag nawala ka, at kapag nawala ang anak mo, doon ko lang makikita ang tunay na pagkawasak ng kanilang pangalan. Huwag mong madamay ang anak ko, sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay muling nabuhay mula sa matinding pagkagulat. Masyado nang huli, Maricel, malamig na tawa ni Alejandro. Kausap ko na si Doña Beatriz. Ibinigay ko sa kanya ang address niyo ni Gabriel. Sa oras na ito, ang mga abogado at ang mga pulis ay papunta na roon. Gagamitin nila ang lahat ng kapangyarihan nila para makuha si Gabriel, claiming that you are an unstable mother with a fraudulent identity. You will lose everything at wala kang magagawa dahil abo na ang lahat ng hawak mong alas. Halos hindi na makahinga si Isabel sa tindi ng sakit at galit. Ang pagtataksil ni Alejandro ay parang isang saksak sa likod na pinihit ng paulit-ulit. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina, hindi alintana ang pagbagsak ng kanyang mga gamit. Ang tanging nasa isip niya ay si Gabriel, ang kanyang anak, ang kanyang buhay. Nang makarating siya sa kanyang tinutuluyan, ang paligid ay puno na ng mga sasakyan ng pulis at mga taong nakasuot ng barong. Naroon si Doña Beatriz nakatayo ng matuwid sa gitna ng sala, habang hawak ng isang yaya ang umiiyak na si Gabriel. Mama, mama, ang sigaw ng bata ay tila ba isang punyal na bumabaon sa dibdib ni Isabel. Bitawan niyo ang anak ko, sigaw ni Isabel habang pilit na sumusugod, ngunit hinarang siya ng dalawang lalaking nakauniforme. You have no right, Miss Isabel. O kung sino ka man, sabi ni Doña Beatriz, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Kailangan mong sagutin ang mga kaso ng fraud at identity theft. At habang ginagawa mo iyon ng bata, ay mananatili sa ilalim ng pangangalaga ng tunay niyang pamilya, ang mga Davila. Nararamdaman ni Isabel ang pagguho ng kanyang mundo. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa kanyang gilid. Ang kawalang pag-asa ay tila isang malalim na dagat na lumalamon sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya si Alejandro sa di kalayuan nakasandal sa kanyang sasakyan at nanonood na may mapanuyang ngiti. Ngunit bago pa man mailabas si Gabriel sa pintuan, isang mabilis na pagdating ng isa pang sasakyan ang bumasag sa tensyon. Lumabas doon si Eduardo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, isang uri ng galit na hindi pa nakikita ni Isabel mula sa kanya. Tumayo si Eduardo sa pagitan ni Maricel at ng mga pulis. Ang kanyang boses ay tila kulog na gumaong sa buong subdivision. Hindi niyo siya mahahawakan. At hindi niyo kukuha ang bata, pagdedeklara ni Eduardo habang ang kanyang tingin ay nakatitig ng diretso sa kanyang sariling ina. Eduardo, ano ang ginagawa mo?
This woman deceived us, sigaw ni Beatrice. No mom, tayo ang nandaraya. At ako ang nagkamali ng matagal na panahon, sagot ni Eduardo bago lumingon kay Isabel. Sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel sa mga mata ni Eduardo ang isang uri ng determinasyon na handang harapin ang buong mundo kahit ang sarili nitong kadugo. Ngunit ang tanong ay nananatili sa isip ni Isabel, mapagkakatiwalaan pa ba niya ang lalaking ito? Or ito ba ay isa na namang patibong sa gitna ng gerang, wala siyang katiyakan kung sino ang tunay na kakampi? Tog. Ang bawat salitang binitawan ni Eduardo ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik sa buong paligid. Ang hangin sa loob ng maliit na sala ay naging masikip, puno ng tensyon, na tila ba isang kwerdas na anumang sandali ay mapuputol. Dahan-dahang lumapit si Eduardo kay Maricel. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, hindi galit o pagdududa ang nakita ni Maricel sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na pagsisisi na tila ba nilalamon ang kanyang buong pagkatao. Hinawakan ni Eduardo ang nanginginig na kamay ni Maricel, isang hawak na mahigpit, tila ba natatakot na kapag binitawan niya ito ay tuluyan na itong maglalaho sa dilim. Eduardo, ano ang ginagawa mo? Huwag kang magpakabaliw, ang boses ni Doña Beatriz ay pumitlag, puno ng matinding galit. Ang babaeng iyan ang sumira sa iyo. At ang batang iyan, hindi natin sigurado kung dugo natin ang nananalaytay sa kanya. Lumingon si Eduardo sa kanyang ina. Ang kanyang panga ay naninigas at ang kanyang tinig ay naging kasing lamig ng asero. Nakakasulasok na ang mga kasinungalingan mo, mommy. Alam ko na ang lahat. Nahanap ko ang mga resibo ng Operation Cleansing. Nahanap ko ang mga bayad mo sa mga taong nagpanggap na lalaki ni Maricel. Tila ba binuhusan ng asido ang mukha ni Doña Beatriz. Ang kanyang mapanuring mga mata ay panandali ang kumisap sa gulat bago ito napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. At sa tingin mo ba ay maniniwala ang publiko sa isang anak na itinakwil ang sariling ina? Eduardo, ang kumpanya ay nasa bingit ng bangkarote. Kung hindi mo susundin ang gusto ko, mawawala ang lahat sa atin. Mas gusto ko pang mawala ang lahat kaysa manatili sa isang mansyon na binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng ating dangal, sagot ni Eduardo bago mabilis na binuhat si Gabriel mula sa yaya. Ang bata ay umiiyak pa rin, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa leeg ni Eduardo. Nararamdaman ni Eduardo ang mabilis na tibok ng puso ng kanyang anak, at sa sandaling iyon, ang lahat ng takot niya ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding determinasyong protektahan, ang pamilyang halos nawala na sa kanya. Umalis na tayo, Maricel, bulong ni Eduardo. Sa labas ang ulan ay tila ba hindi tumitigil sa paghugas ng mga dumi ng gabing iyon. Sumakay sila sa sasakyan ni Eduardo. Habang nagmamaneho ang katahimikan sa loob ng sasakyan, ay binabasag lamang ng mahinang hikbi ni Maricel na nakaupo sa backseat habang yakap si Gabriel. Bakit ngayon lang, Eduardo, tanong ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng pait. 5 taon akong nagmakaawa sa'yo. 5 taon kong dinala ang kahihiyang hindi ko naman ginawa. Bakit kailangang dumanas muna ang anak ko ng ganitong takot bago ka gumising? Hindi makasagot si Eduardo. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginginig. Patawarin mo ako, Maricel. Naging huli ang lahat para sa atin, pero hindi pa huli para kay Gabriel. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na hindi kayo mahahanap ni Mommy at Alejandro. Dinala sila ni Eduardo sa isang lumang rest house sa labas ng Tagaytay, isang lugar na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Doon sa ilalim ng malamig na gabi at ang amoy ng mga puno ng pino, dahan-dahang inihiga ni Maricel ang nakatulog ng si Gabriel sa isang malambot na kama. Lumabas si Maricel sa veranda kung saan nakita niya si Eduardo na nakatayo nakatingin sa malayo. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha, inilalantad ang bawat guhit ng pagod at pagsisisi. Hindi pa tapos si Alejandro, sabi ni Maricel habang lumalapit. Sinunog niya ang mga ebidensya ko. Wala na akong alas laban kay Beatriz. Alejandro is Eduardo's half-brother, Eduardo. He wants to destroy all of us. Napapikit si Eduardo. Alam ko. Nakausap ko si Lola Choleng bago ako pumunta sa inyo. Ibinigay niya sa akin ang mga orihinal na kopya ng Operation Cleansing na itinago niya sa loob ng 5 taon. Akala ni Mommy at Alejandro ay sila lang ang marunong maglaro. Inabot ni Eduardo ang isang flash drive kay Maricel. Lahat ng katotohanan ay narito na. Ang mga peking litrato, ang bank transfers ni Mommy sa mga tauhan niya, at ang mga illegal na transaksyon ni Alejandro sa kumpanya. Nararamdaman ni Maricel ang muling pagkabuhay ng pag-asa sa kanyang dibdib,
Ngunit bago pa man niya mahawakan ang flash drive, isang malakas na ingay ng pagpreno ng sasakyan ang narinig nila mula sa ibaba ng kalsada. Ang mga ilaw ng isang mabilis na paparating na sasakyan ay tumama ng diretso sa kanilang veranda. Isang itim na SUV na may mabilis na takbo, tila ba isang hayop na handang sumunggab. Nahanap nila tayo, bulong ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Takbo, Eduardo, kunin mo si Gabriel, sigaw ni Maricel. Mabilis silang bumaba at sumakay muli sa sasakyan ni Eduardo. Isang habulan sa gitna ng madilim at palikulikong kalsada ng Tagaytay ang naganap. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa basang semento ay tila ba isang hudyat ng kamatayan. Sa likuran nila, ang SUV ay hindi tumitigil sa pag-overtake, tila ba sinusubukang itulak sila sa gilid ng bangin. Alejandro, itigil mo ito, sigaw ni Eduardo sa loob ng sasakyan, kahit alam niyang hindi siya naririnig nito. Sa gitna ng mabilis na takbo, isang matinding liwanag mula sa kasalubong na sasakyan ang bumulag kay Eduardo. Kasabay nito, ang SUV ni Alejandro ay marahas na bumangga sa gilid ng kanilang sasakyan. Ang tunog ng pagkayod ng metal sa metal ay gumuhit sa katahimikan ng gabi. Nawalan ng kontrol si Eduardo sa manibela. Ang sasakyan ay nagsimulang uminog ng mabilis at bago pa man makasigaw si Maricel, naramdaman na lamang nila ang isang malakas na impact na nagpadilim sa kanilang buong paningin. Ang tanging huling narinig ni Maricel bago mawalan ng malay ay ang mahinang iyak ni Gabriel at ang tunog ng pagbasag ng mga salamin na tila ba libu-libong kristal na bumabagsak sa lupa. Ang unang bumalik sa kamalayan ni Maricel ay ang amoy ng usok at ang malapot na init ng dugo na dumadaloy sa kanyang noo. Sa loob ng baligtad na sasakyan, ang bawat hininga ay tila paghigop ng basag na salamin. Ang katahimikan ay nakabibingi, isang uri ng katahimikang nagbabadya ng kamatayan. Gabriel, ang tawag niya ay isang mahinang kalos, halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita niya si Eduardo. Sa kabila ng sarili nitong mga sugat at ang baling braso, pilit itong gumagapang patungo sa backseat. Ang bawat pagkilos nito ay may kasamang ungol ng matinding sakit, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig lamang sa kanilang anak. Gamit ang natitirang lakas, sinipa ni Eduardo ang pinto ng sasakyan hanggang sa ito ay bumukas ng may malakas na tunog ng pagkayod ng metal. Kuhanin mo siya, Maricel. Ilabas mo ang anak natin. Hingal na utos ni Eduardo habang pilit na inaabot si Gabriel na himalang walang malay ngunit humihinga pa rin. Nang mailabas sila ni Eduardo sa sasakyan, dinala sila nito sa isang maliit at abandonadong kubo sa liblib na bahagi ng bangin malayo sa paningin ng kalsada. Doon sa ilalim ng malamig at madilim na bubong, binalot sila ng katahimikan ng gabi. Ang tanging liwanag ay ang sikat ng buwan na dumadaan sa mga siwang ng kawayan. Maingat na inihiga ni Maricel si Gabriel sa isang banig. Nang masiguro niyang maayos ang lagay ng bata, hinarap niya si Eduardo. Ang lalaki ay nakasandal sa dingding maputla at nanginginig sa sakit. Kumuha si Maricel ng isang malinis na tela mula sa kanyang bag at dahan-dahang nilinis ang sugat ni Eduardo sa muka. Bakit mo ginawa iyon? Bulong ni Maricel, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Pwede kang mamatay sa ginawa mo. Tumingin si Eduardo sa kanya, isang tingin na puno ng pagsusumamo at katotohanan. Dahil mas mabuti pang mamatay na pinoprotektahan kayo kaysa mabuhay na isang duwag sa ilalim ng palda ni Mommy. Maricel, tiningnan ko ang mga peklat sa kamay mo kanina. Ang mga peklat ng pagtatrabaho sa Paris. Ang bawat sugat na iyan ay dahil sa kahinaan ko. Hindi ko man maibabalik ang 5 taon, hayaan mong bayaran ko ang bawat segundo nito simula ngayon. Napatigil si Maricel. Ang hapdi ng kanyang nakaraan ay tila ba humahaplos sa init ng pagsisisi ni Eduardo. Sa maliit na kubong iyon malayo sa rangya ng mansyon at sa puot ni Beatrice, muling nagtagpo ang kanilang mga kaluluwa, hindi bilang mag-asawang De Villa, kundi bilang 2 taong parehong winasak ng tadhana. Hindi ko pa alam kung kaya kitang patawarin, Eduardo, sabi ni Maricel habang itinatali ang benda sa braso nito. Ang sugat sa puso ay hindi kasing daling gamutin ng sugat sa balat. Alam ko, sagot ni Eduardo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Maricel. Pero hindi ako aalis sa tabi mo hanggang sa maghilom ang huling piraso ng iyong pagkatao. Sa gabing iyon, magkatabi silang naupo sa sahig, binabantayan ang bawat paghinga ni Gabriel. Ang kanilang mga balat ay nagkadikit, nagbibigay ng init sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay. Isang panandaliang kapayapaan
Ang namagitan sa kanila isang pahinga bago ang huling digmaan. Samantala sa loob ng mansion ng mga De Villa, ang galit ay tila isang apoy na hindi mapatay. Nagkakaroon ng matinding pagtatalo sina Doña Beatriz at Alejandro. Anong ginawa mo, Alejandro? Sabi ko ay kunin ang bata, hindi patayin ang anak ko. Sigaw ni Beatriz habang nanginginig ang kanyang kamay na may hawak na baso. Masyado kang madrama, Beatriz. Tugon ni Alejandro habang naglalakad ng pabalik-balik ang kanyang mukha ay puno ng tension. Ang leak ng Operation Cleansing ay kumakalat na parang virus. Ang mga investors ay nag-uumpisa ng mag-withdraw. Kapag hindi natin nahanap si Maricel at nakuha ang flash drive na hawak ni Eduardo, pare-pareho tayong mabubulok sa kulungan. You failed me, singhal ni Beatriz. At huwag mong kalilimutan, Alejandro, hawak ko rin ang ebidensya ng iyong mga illegal na transaksyon bago ka pa mapunta sa Paris. Huwag mo akong babaligtarin. Habang nag-aaway ang dalawang halimaw sa loob ng kubo, may binubuo si Maricel sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang maliit na toolkit na palagi niyang dala. Tiningnan niya ang hilaw na sapiro at ang mga piraso ng puting ginto na natira sa kanyang bag. Gagawa ako ng isang huling obra, Eduardo. Sabi ni Maricel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang hiyas ng katotohanan, gagamitin natin ang Grand Fiesta Auction bukas para ilantad ang lahat. Hindi natin sila lalabanan sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng liwanag ng katotohanan na hindi nila kayang itago. Tumingin si Eduardo sa kanyang asawa at sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na Isabel, isang babaeng matatag, matalino at hindi na muling pasisiil sa kahit kanino. Ngunit ang hindi nila alam, sa labas ng kubo ang sikat ng umaga ay nagdadala ng isang bagong panganib. Isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa kanilang kuta, hawak ang isang radyo na naglalabas ng mahinang tunog ng static. Nahanap ko na sila, bulong ng boses sa radyo. Ang huling laban ay nakatakda na at ang Grand Fiesta Auction ang magiging entablado kung saan ang bawat maskara ay tuluyang mawawasak. Ang bawat hakbang ni Maricel sa pulang alpombra ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila ba isang pagtutuos sa bawat segundong ninakaw sa kanya. Suot niya ang isang gown na puting-puti, tila ba isang brilyante na sumailalim sa pinakamatinding pressure, at ngayon ay handa ng sumilaw sa buong mundo. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Doña Beatriz, suot ang kanyang pinakamahal na ngiti, isang ngiting punong-puno ng pagkukunwari at pagmamalaki. Sa tabi niya ay ang legacy ring, ang alahas na pinaniniwalaan ng lahat na magliligtas sa kumpanya ng mga De Villa. Ladies and gentlemen, ang boses ni Beatriz ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan puno ng awtoridad. Tonight we don't just auction a jewel. We auction the honor and the future of the De Villa legacy. Isang legacy na binuo ng dugo, pawis at katapatan. Isang malakas na palakpakan ang sumunod, ngunit ang tunog nito ay tila ba isang mapanuyang tawa sa pandinig ni Maricel na noon ay nakatayo sa dulo ng bulwagan. Legasya ng kasinungalingan. Ang sigaw ni Maricel ay bumasag sa kagalakan ng karamihan. Ang katahimikan ay bumagsak ng marahas sa buong silid. Lahat ng mata ay napalingon sa likuran. Doon nakatayo si Maricel, ang kanyang mukha ay maliwanag at walang bakas ng takot. Kasunod niya si Eduardo, na bagaman may benda ang braso at may mga sugat pa sa mukha, ay nakatayo ng matikas sa tabi ng kanyang asawa. Maricel, what is the meaning of this insolence? Singhal ni Beatriz, ang kanyang boses ay nanginginig sa biglaang kaba. Security, ilabas ang impostorang ito. She is Isabel, a fraud. Hindi ako impostora, Doña Beatriz. Payapang sagot ni Maricel, habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Ako si Maricel De Villa, ang babaeng itinapon mo sa ulan. Ang ina ng iyong apo na pilit mong ninakaw. Sa isang iglap, ang malaking monitor sa likod ng entablado na dapat sana ay magpapakita ng video ng mga alahas ay biglang nagliwanag. Ngunit hindi mga hiyas ang lumabas doon. Isang video ni Doña Beatriz ang napanood ng lahat, isang video kung saan malinaw niyang kinakausap ang mga tauhang binayaran niya para sirain si Maricel. 1,000,000 piso para sa bawat isa sa inyo. Ang boses ni Beatriz sa video ay tila balason na kumalat sa buong bulwagan. Siguraduhin niyo lang na magmumukhang marumi ang babaeng iyan sa harap ng anak ko. Narinig ang mga bulungan ng gulat at pandidiri mula sa mga panauhin. Ang mga flash ng camera ng media ay walang tigil sa pagtama sa namumutlang mukha ni Beatriz.
Hindi iyan totoo, gawa-gawa lang iyan, sigaw ni Beatrice pilit, na kumakapit sa podium para hindi mabuwal. Alejandro, Alejandro, help me. Ngunit si Alejandro na nakatayo sa gilid, ay dahan-dahang umaatras patungo sa pinto. Ngunit bago pa siya makalabas, ang malaking pinto ng ballroom ay bumukas at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Kasunod nila ang isang matandang babae na nakasuot ng simpleng duster, si Lola Choleng. Tapos na ang pagtatago, Alejandro, sabi ni Eduardo, habang inilalabas ang isang folder ng mga dokumento. Hawak na ng mga awtoridad ang ebidensya ng iyong mga illegal na transaksyon at ang tangkamong pagpatay sa amin sa Tagaytay. Sa likuran ni Maricel at Eduardo unti-unting, lumabas ang mga dating kasambahay hardinero at driver ng mansion ng mga De Villa. Sila ang utang na loob army ni Maricel. Sila ang mga taong nakasaksi sa bawat pag-alipusta ni Beatrice at ngayon sila ang mga saksi na tatapos sa kanyang kapangyarihan. Ipinagkanulo niyo ako, sigaw ni Beatrice, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa mga tauhan na dati niyang inaapi. Lumapit si Maricel kay Beatrice. Tinanggal niya ang suot na kwintas na De Villa, ang huling simbolo ng kanyang pagkakakulong sa pamilyang iyon, at inilapag ito sa harap ng matanda. Hindi ang gintong ito ang nagpapakatao sa akin, Doña Beatrice. Bulong ni Maricel, ang boses ay puno ng pait at tagumpay. Ang dangal ko ang aking tunay na hiyas, at ang dangal na iyon ay hindi mo kailanman kayang manakaw o mabili. Habang pinaliligiran ng mga pulis sina Beatrice at Alejandro, isang matinding tensyon ang bumalot sa silid. Si Beatrice na nawalan na ng katinuan, ay biglang tumawa ng malakas, isang tawa na puno ng puot at kawalang pag-asa. Isinusumpa ko kayo, sigaw ni Beatrice habang hinihila siya ng mga pulis palabas. Hindi kayo magiging masaya. Ang dugo ng mga De Villa ay magdadala lamang ng kamalasan sa inyo. Nang mailabas na ang mga kontrabida ang katahimikan sa ballroom, ay tila ba isang hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang ulan. Napatingin si Maricel kay Eduardo. Walang mga salita, ngunit sa kanilang mga mata ay naroon ang isang pangako ng bagong simula. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang tanong ang nananatili sa isip ng mga nakasaksi. Sapat na ba ang pagkakabilanggo ng mga may sala para mabuo ang isang pamilyang winasak ng 5 taon ng puot? Ang bawat hakbang sa loob ng mansion ng mga De Villa ay naglalabas ng isang malungkot na alingawngaw. Tila ba ang mga dingding mismo ay nagluluksa sa pagkawala ng kanilang dating ningning. Ang mga mamahaling painting ay tinanggal na nag-iwan ng mga mapuputing parihaba sa pader, na tila ba mga peklat ng isang nakaraang kinalimutan. Ang bawat muebles na binuhat palabas ay isang paalala na ang imperyong itinayo ni Doña Beatrice sa ibabaw ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Nakatayo si Eduardo sa gitna ng malawak at bakanting sala. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana, kung saan tanaw ang hardin na dati ay puno ng buhay ngunit ngayon ay napapabayaan na. Wala na ang kumpanya. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay kinumpiska para bayaran ang mga utang at ang mga pinsalang idinulot ng mga ilegal na gawain ng kanyang ina at ni Alejandro. Sir Eduardo, tapos na po kaming mag-impake ng mga huling gamit nyo, sabi ng isang tauhan ng kumpanya ng paglilipat. Tumango lamang si Eduardo. Wala siyang galit na nararamdaman. Ang nararamdaman niya ay isang uri ng kakaibang kapayapaan, isang kapayapaang nanggagaling sa pagtanggap na ang lahat ng luhong ito ay naging isang malaking bilangguan para sa kanyang kaluluwa. Samantala, sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nakaupo si Alejandro sa gilid ng isang bakal na higaan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik sa galit, ang bawat hininga niya ay puno ng puot na hindi kayang pawiin ng kahit anong parusa. Binisita siya ni Maricel sa huling pagkakataon bago ang kanyang pag-alis. Nakuha mo na ang gusto mo, Maricel. Ang boses ni Alejandro ay parang isang kalos sa katahimikan ng presinto. Nasa putikan na kami. Masaya ka na ba? Tiningnan siya ni Maricel ng may halong awa, hindi galit. Walang kasiyahan sa pagkawasak ng kapwa, Alejandro. Naparito lang ako para sabihing pinapatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ng galit mo sa pag-alis ko. Ang puot mo ang tunay mong bilangguan, hindi ang mga rehas na ito. Lumabas si Maricel ng presinto nang hindi lumilingon. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha, at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon,
Naramdaman niyang ang kanyang puso ay magaan na tila ba isang balahibong tinatangay ng hangin. Sa kanyang apartment, abala si Maricel sa pag-aayos ng kanilang mga maleta. Nakaplano na ang kanilang pagbabalik ni Gabriel sa Paris. Ang Paris ang nagbigay sa kanya ng bagong buhay at doon niya nais ipagpatuloy ang pagpapalaki sa kanyang anak, malayo sa mga multo ng Manila. Mama, aalis na ba tayo? Tanong ni Gabriel habang yakap-yakap ang kanyang paboritong laruan. Oo anak, babalik na tayo sa bahay natin, sagot ni Maricel habang hinahaplos ang buhok ng bata. Isang mahinang kumatok sa pinto ang bumasag sa kanyang ginagawa. Nang buksan niya ito, nakita niya si Eduardo. Hindi ito ang Eduardo na CEO ng De Villa Corporation. Ito ay isang Eduardo na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong ang mga mata ay puno ng pagpapakumbaba. I heard you're leaving tomorrow, sabi ni Eduardo, ang boses ay nanginginig sa lungkot. Kailangan, Eduardo, para sa ikabubuti namin ni Gabriel, maikling tugon ni Maricel. I understand, tumungo si Eduardo. Hindi ako naririto para pigilan ka. Alam kong wala akong karapatan. I just wanted to say, I'm working now sa isang maliit na jewelry workshop sa probinsya. I'm starting from scratch just like what you did. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong maging lalaking karapat-dapat sa inyo kahit gaano pa katagal. Hinarap ni Eduardo si Gabriel na dahan-dahang lumapit sa kanya. Gabriel, remember what I told you? Be a brave boy for mama, okay? Sa isang sandaling tila ba huminto ang lahat, biglang yumakap ang bata sa binti ni Eduardo. Opo, Papa. Napatigil ang mundo ni Eduardo. Ang salitang Papa ay tila ba isang himala na nagpagaling sa bawat sugat ng kanyang puso. Luha ang binuhat niya ang bata at niyakap ng mahigpit. Tumingin siya kay Maricel, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, hindi para sa sarili, kundi para sa pagkakataong maging bahagi ng buhay ng kanyang anak. Hihintayin ko kayo, Maricel, kung bulong ni Eduardo habang ibinababa ang bata. Kahit abutin pa ng habang buhay, I will earn back my place in your heart one day at a time. Nang makaalis si Eduardo, na natiling nakatayo si Maricel sa tabi ng pinto. Ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng kalayaang binuo niya sa Paris at ng pamilyang dahan-dahang nabubuo muli sa kanyang harap. Kinabukasan, sa tapat ng pintuan ng apartment ni Maricel, may isang maliit na kahon na nakaiwan. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang pirasong hilaw na brilyante, isang brilyanteng hindi pa mabusisi. Ang pagkakabasag, ngunit may potensyal na maging pinakamakinang na hiyas. Sa ilalim nito ay isang maikling sulat. Ang tunay na hiyas ay nakikita sa gitna ng pagdurusa. See you when the time is right, Eduardo. Mula sa malayo, narinig ni Maricel ang uwent-unting paglakas ng ugong ng makina ng eroplanong daraan sa himpapawid. Tila ba isang hudyat na ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay formal nang nagtatapos upang magbukas ng isang panibagong simula. Ang dagat ay may sariling paraan ng pakikipag-usap sa ating kaluluwa. Sa bawat paghampas ng alon sa dalampasigan, tila may ibinubulong itong paalala na ang lahat ng bagyo, gaano man kalakas, ay may katapusan. 2 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga De Villa, at sa maliit na bayan ng Bataan, sa tapat ng isang payapang dalampasigan, natagpuan ni Maricel ang kaisipan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng ginto at mansyon. Nakatayo si Maricel sa veranda ng kanyang sariling paaralan para sa mga kababaihang nagnanais matuto ng paggawa ng alahas. Hindi ito isang marangyang gusali, kundi isang bahay na puno ng liwanag, hangin at pag-asa. Ang kanyang buhok ay malayang tinatangay ng simoy ng dagat, at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng pait na dati ay bumabalot sa kanyang pagkatao. Mama, look, ang ganda ng kinuha ni Papa na shell. Ang masiglang sigaw ni Gabriel ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Nakita ni Maricel si Gabriel na ngayon ay mas malaki at mas malusog na tumatakbo patungo sa kanya. Kasunod nito ay si Eduardo. Wala na ang mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng puting linen na polo at tsinelas. Ang kanyang balat ay bahagyang nangitim sa ilalim ng sikat ng araw, at ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo na sa pagtatrabaho sa kanilang maliit na jewelry shop sa bayan. You look beautiful today, Maricel. Nakanggiting, sabi ni Eduardo habang iniaabot ang isang baso ng sariwang buko juice. Nambola ka na naman, biro ni Maricel, ngunit may kasamang matamis na ngiti. How's the workshop? It's good. Ang mga bata sa bayan ay mabilis matuto. I think we can finish the orders for the town fiesta next week,
sagot ni Eduardo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Maricel at sa pagkakataong ito hindi na binawi ni Maricel ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Eduardo ay tila ba nagbibigay ng katiyakan na ang bawat sandali ay totoo. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay patungo sa puntong ito. Inabot ng mahabang panahon bago tuluyang natutunan ni Maricel na magtiwala muli. Ngunit sa bawat araw na ipinakita ni Eduardo ang kanyang pagsusumikap, ang paninindigan nito para sa kanila, ang pagtalikod nito sa maling yaman, at ang wagas na pagmamahal nito kay Gabriel, unti-unting naghilom ang mga sugat. Ang pagpapatawad ay hindi isang utos kundi isang dahan-dahang pagpili. Pinili ni Maricel na palayain ang galit hindi dahil kinalimutan niya ang sakit, kundi dahil ayaw niyang maging bilanggo nito habang buhay. Sa loob ng bahay maririnig ang mahinhin na tunog ng mga plato at kubyertos na inaayos sa mesa. Inihahanda ni Lola Choleng ang kanilang hapunan. Ang matanda ay naninirahan, nakasama nila nagsisilbing lola, hindi lamang kay Gabriel, kundi pati na rin kay Maricel. Wala na ang takot sa mga mata ni Lola Choleng, tanging kapayapaan na lamang ang nananahan doon. Habang lumulubog ang araw nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, naisip ni Maricel si Doña Beatriz. Ayon sa huling balitang natanggap nila ang matanda, ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga may sakit sa isip mag-isa at kinakausap ang mga pader tungkol sa kanyang nawalang kayamanan. Isang malungkot na wakas para sa isang taong inakala na ang kapangyarihan ay nasa labas ng puso. Dinner is ready, tawag ni Lola Choleng mula sa loob. Naupo silang apat sa paligid ng isang simpleng mesang gawa sa kahoy. Walang mga pilak na kagamitan, walang mga waiter na nakabantay, tanging ang tawanan ni Gabriel at ang masarap na amoy ng adobong niluto ni Lola Choleng. Pray muna tayo, sabi ni Gabriel habang hinahawakan ang mga kamay ng kanyang mga magulang. Sa gitna ng panalangin napatingin si Maricel sa bintana, kung saan tanaw ang unang bituin sa langit. Napagtanto niya na ang tunay na hiyas ay hindi nahuhukay sa ilalim ng lupa o nabibili sa mga auction house sa Europa. Ang pinakamahalagang hiyas ay ang pagmamahal na nananatili matapos ang lahat ng pagdurusa, ang dangal na hindi kayang sirain ng kahit anong kasinungalingan, at ang pag-asa na palaging sumisikat kasabay ng bagong umaga. Ang pamilya de Villa ay wala na, ngunit ang pamilyang binuo nila sa pagitan ng mga alon at dalampasigan ay mas matibay pa kaysa sa kahit anong brilyante. Para sa bagong simula, bulong ni Eduardo habang itinataas ang kanyang baso. Para sa pagmamahalan na hindi nagtatapos sa dugtong ni Maricel. Ang gabi ay balot ng katahimikan, isang katahimikang puno ng kaisipan at pag-ibig. At sa dulo ng kanilang mahabang paglalakbay sa wakas, ay nahanap na nila ang kanilang tahanan.